ibig sa'yo, kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang biyaya sa aming buhay, O God. We are forever grateful, O God. Inaalala ang biyaya, kabutihan mo, Diyos, muli akong namamangha sa'yo. Sa pangangailangan ng puso'y hinalinga mo, hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas, itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo, kalwalhatian mo ang buhay ko. Buhay ko ay pagsambang wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas, itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo, kalwalhatian ang buhay ko ay pagsambang wagas, itataas
Oh, we bless your name, God. We bless your name. Hallelujah. Come on, just lift up your voice to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless your name, God. Bless your name, God. Kaluwalhatian, Lord, para sa iyo, Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Father, we thank you, Lord God, for this wonderful afternoon that you have given unto us. Thank you for your blood. Hallelujah. Through the blood, you cleanse us and wash us, Lord, from all our sins, Lord. Hallelujah. We can stand to your throne free from any guilt, fear, and inferiority and condemnation because of the blood. Father, we thank you, Lord God, for your word, Lord God. As we study your word, continue to open our eyes, Lord God, so that we may see what is the hope of our calling and what is the riches of the glory of the inheritance of the saint to us who believe according to the power that worketh in us and through us and within us, Lord God. And Father, we thank you, Lord God, for your name. Hallelujah. We believe, God, every knee should bow and every tongue confess that truly that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father, Lord. Lord, marami pong salamat, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga, God, hallelujah, kami makatatayo sa iyong harapan na walang agam-agam, walang pangamba, walang paghahatol, O Diyos, sapagkat lahat kami nilinis at pinatawad mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat, patuloy mong bubugsan ang aming mga diwa at aming mga espiritu upang patuloy namin makita ang mga bagay na hinanda mo at inalaan mo para sa amin. Hallelujah, na siyang inibig mo at umibig sa iyo, O Diyos. Salamat ng marami, Panginoon, maging sa iyong pangalan, na tunay nga lahat ng tuhod at lahat ng labi ay magsasabi na tunay nga si Jesus ang aming Diyos at ang aming Panginoon. Oh, welcome you, Holy Spirit. Truly today, you are not a guest, but you are the owner of this church. You are the owner of this people, O God. Tunay nga, Banal na Espiritu, ikaw ang may-ari ng iglesyang ito, at ikaw ang may-ari sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Father, we thank you, Lord. Father, we give you the praise and the glory and the honor, Lord. Tagabi mo lahat ng kaluwalhatian at karangalan, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated, please. Praise the Lord. Hallelujah to God. Well, in behalf of Pastor Ases and Pastor Ton, hallelujah. Welcome to Rema Word of God Church. Can you say Amen? Hallelujah. So tunay nga po sa ngalan po ng ating Panginoon at sa ngalan po ng ating Pastora, Ses and Pastor Tom, thank God, we welcome po namin ang bawat isa sa inyo. Hallelujah. Dito po sa Rema Word of God Church. So we belong to one family, the family of God. Amen? Okay, just greet one another and say, good afternoon. Hallelujah. Acknowledge one another and say, I'm glad to see you today. Ay, nako, parang hindi natutuwa eh. I'm glad to see you today. And let's relate to one another and say, you look great and wonderful. Praise God. You look great today. Amen? You look wonderful today. Amen. Because we believe every day. Say it with me, every day. Ay, nako, hindi pa kumakain. Every day. I believe every day with Jesus is always sweeter, better, and greater than day before. Hallelujah. Sa buhay mo at buhay ko, hindi na katulad ng dati. Well, ito'y pinagpala ni Lord, ito'y iningat ni Lord, at pinasagana ni Lord. Amen? Walang iniwan po, madalas kinukut po natin doon sa Gospel of John chapter 2, water turned into wine. So before, thank God, your life and my life, it is an ordinary life. Now, thank God, because of Jesus, turned into extraordinary. Amen? Nakatulad po doon sa water turned into wine, I found out, well, yung water na binabanggit po dito, this is not a mineral water, this is not a biba water, this is not a spring water, no, drinking water. Bagkus, thank God, dito binabanggit dito water ay ceremonial water. Ang ibig sabihin nito, well, mga pinaghugasan. I'll try to imagine that kung sa mga pinaghugasan. So, di ba,
yung mga pinaghugasan, okay, mula doon sa tubig na yon, ginagawa ay tinatapon na. Wala na siyang pakinabang. Amen? Hallelujah. Kaya nga titignan natin mabuti, di nila alam kung saan galing yung masarap na alam, na ginawa ng ating Panginoon. Okay, ito'y nagmula doon sa sabihin na natin sa tubig na masabi natin ay halos di na pakinabang, no, itatapon na para bang walang iniwan. Ano ho bang relevant nito o kaugnayan nito sa buhay mo at sa buhay ko? Well, thank God, ang buhay natin noon ay patapon, ang buhay natin ay walang halaga, well, ang buhay natin, masasabi natin ay wala eh. No, para bang useless na, wala na siyang gamit dahil ito ay itatapon na. Pero thank God, dahil sa Panginoon, binago niya at pinaganda niya ang buhay natin. Praise God. So kaya rito, makita natin naging precious wine. Kaya nga sabi po ng Governor of the Peace, well, you kept the best until now. You kept the best until now. So in other words, mata natin ating buhay habang tayo tumatagal sa Panginoon, lalong patindi ng patindi. Nako, walang mga tao. Amen! No, lalong patindi ng patindi, lalong pabuti ng pabuti. Praise the Lord. So kaya sa hapong ito, let's declare the word, because the Bible says in the book of Job, chapter 22, Verse 28, sabi doon, thou shalt decree a thing, and it shall be established. Thou shalt decree a thing. Yung the word T-H-I-N-G, yung thing dito, it is the word of the Lord. Thou shalt decree the word of the Lord, and it will truly, hallelujah, be established, or it will truly come to pass. Ano mga bagay na dideklara natin, base sa salita ng Panginoon, yan ang mangyayari sa buhay natin. Can you say amen? Na wala rin iniwan po doon sa Isaiah 46 verse 10, declaring the end from the beginning. Ngayon pa lamang kung ano yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin, nais nating umunlad, nais nating lumago, well, patuloy tayong magdeklara ng mga bagay na ngayon pa lamang sa mga bagay na gusto natin panatingan sa buhay natin. Why? Because, well, it was already provided on the finished work of our Lord Jesus Christ. Lahat yan, nangyari na. Lahat yan, nagawa na ng Panginoon, dinideklara na lang natin. Amen ba ba? Okay, at the top of your voice, don't be shy. Huwag kang mahiya. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang mahiya. Okay, at the top of your voice, thank God, full of confidence. Sabihin natin lahat, thank God I am a multi-millionaire. Sabihin mo sa tabi mo, hello, multi-millionaire. You're not a beggar. I'm not a beggar. I am a multi-millionaire. Because I'm blessed. Blessed by the Lord. From the top of my head to the soles of my feet, I am blessed. I am blessed. Blessed forever. Blessed inside and outside. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. And deeply loved. Say to me again, tonight or today is my day. Bilang sa tabi mo, today is your day. Your receiving day. My receiving day. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect gift. Okay, try to visualize brand new cars. Alam niyo ho, marami mga nagpapatotoo at inilalagay natin unti-unti itong mga brand new car na ito. Pero sad to say, sa mga nakaraan, medyo nawala po ako sa Facebook. Kasi po, marami hong mga mababait at hindi ko alam kung ano ginawa nila sa Facebook. Hallelujah. Na kung saan halos a month, nawala po ako dahil po may mga, alam naman natin minsan di natin naiwasan, mayroong mga tao ay naiinggit sila kasi alam nila mas gwapo ako sa kanila.
Hallelujah to God. Amen. Diba? So hindi ho, may pangyayari. And then thank God. So report po out sa Facebook. Nag-send po ako ng ID. Praise God. At salamat by the grace of God muli tayong nabalik. Amen. Hallelujah. Kung saan ginagawa po natin ito, ina-upload natin lahat ng mga activities natin, lahat ng mga tinutulungan natin, lahat ng mga minimentoran natin, lahat ng mga bagay na, well, na kung saan sa biyaya ni Lord ay napapaunlad ng Panginoon. At ginagamit tayo ni Lord mightily at salamat sa mga brand new car. So the last time, meron isang mag-asawa, naglalakad lang, ngayon meron silang BMW. Diba? Kaya one of these days ay ilalagay po natin yun na kung saan nagmamanifest. Plus, thank God yung mga bagong bahay. And I do believe, thank God, tayo na ang kasunod. Okay, sabihin natin lahat, houses and land. Mansion. Fully furnished. Paid in full. By the grace of God. And by faith, I have it now. Sabi mo sa tabi mo, it's mine. Huwag ka mahiya, sabi mo, akin lahat yun. Why, I'm a child of God, and I cannot be denied. God is my source, my total source of supply. God is my source. I will never be broke. Another day in my life. Okay, may Tagalog, hindi na ako muling maghihirap pa. Di na ako maghihirap pa. Di na ako kukulangin ba. Di na rin ako kakabusin ba. Bago sobra-sobra pa. Ang pagbabala ni Lord, ang blessing ni Lord sa buhay ko mula noon, ngayong October, November, December, at sa darating na 2016, sabihin mo sa katabi mo, pakatanda mo mabuti ang mukhang ito dahil payaman ito ng payaman. Sigaw natin lahat in Jesus' name. Amen! Praise God. We believe, Lord. We receive. Panambalatayan na natin lahat ng dinideklara natin, truly it will come to pass. Amen? Now, if you have your Bible, so please open your Bible with me in the book of Genesis chapter 12. Hallelujah. Beginning verse 1, 2, and 3. We will continue our lesson. The last time na tinalakay natin about, well, hallelujah, na kung saan the blessings of Abraham and Lot. The blessings of Abraham and Lot, or in other words, heart for God or heart after God. Makita natin na kung saan, the last time doon sa atin, part 1 na inaral natin, na kung saan iba yung mga tao na mayroong puso sa Panginoon o puso na palagi nasa Panginoon. At nakita po natin yan sa buhay ni Abram, kaya ang sabi ng Panginoon, now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Verse 2, well, I will make you great nation. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I believe the greatest blessing, okay, is that you are a blessing. Ang dakilang pagpapala, hindi lang yung tayo ang mapagpala. Ang dakilang pagpapala, matapos tayong mapagpala, ay maging pagpapala tayo sa iba. So the greatest blessing is, hallelujah, sabi dito, the greatest blessing is that you are a blessing. Sabi nga natin lahat, I am blessed. Blessed to be a blessing. Hallelujah, pinagpala tayo ng Diyos upang tayo po ay patuloy na maging pagpapala. Now, dito lang po natin, inaral natin, hallelujah, si Abraham ay pinagpala ng Diyos, hindi dahil siya ay, well, perfect. He was too perfect. Alam po natin na kung saan si Abraham po ay maraming sablay. Titignan po natin din yan, doon po sa ating part 2.
No, marami rin siyang sablay, pero rito, mata natin, hindi siya pinagpala ni Lord because He was too perfect. Well, pinagpala siya ni Lord kasi si Lord ay napakabuti in the life of Abraham. Amen? Na parang walang iniwan din you and me, no? Ikaw at ako, lahat tayo narito, pinagpapala tayo ni Lord, hindi dahil mabuti tayo, pinagpapala tayo ni Lord, hindi dahil gumagawa tayo ng mga magagandang bagay, kundi pinagpapala tayo ni Lord kasi si Lord ay laging mabuti sa atin. So God blesses us not because we are good or doing good, God blesses us because God is always good. Pinagpapala ka ni Lord at ako, hindi dahil lagi tayong gumagawa ng mabubuting bagay. Although hindi masamang gumawa ng mabuting bagay, pero hindi doon binabase ni Lord. Ang pagpapala natin, laging binabase ni Lord doon sa kanyang karakter. Ng karakter ni Lord ay laging gusto niyang magpala sa kanyang mga anak. Hallelujah! He blesses you and me, not because we are good, but because God is good. Sabi nga natin lahat, God is good. At alam natin, God is good, grabing grabe, and God is good. Bakit grabing grabe? Because God is good all the time. Amen? And then later on, we found out that Abraham is a righteous man. Kita po natin sa inaral natin sa part 1 that Abraham is a righteous man. Without his works, only by faith in God, who justifies the ungodly. Na makita natin yon sa Romans chapter 4, verse 5, na kung saan siya ay ginawang matuwid, hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil, well, he counted because of his faith. Sabi nito, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Maging siya ay binilang na matuwid. Hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Kaya ikaw at ako din, I believe, hindi dahil sa mga gawa, kaya tayo naging matuwid tayo dahil sa mga bagay na ginawa ni Kristo para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat sa atin. Now, rito, sa part 1, nakita natin, hindi lamang si Abraham unrighteous, but also law. Diba? Kung babalikan natin Genesis chapter 12, sige, balikan po muna natin. Nasa verse 3 tayo. Hallelujah. Genesis chapter 12, verse 3. Anong sabi rito? Look at this. Well, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Okay, verse 4. Look at this. Hallelujah. Verse 4. Tingnan mo natin. Okay, so Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. Hallelujah. So bagamat si Abraham lang ang tinatawag ng Panginoon, isinama ni Abraham si Lot. And because of that, makita natin na pagpala at nadamay sa pagpapala si Lot through Abraham. Now, alam po natin na kung saan Abraham is a righteous person and also Lot is a righteous person. Tingnan po natin sa 2 Peter chapter 2. Okay, 2 Peter chapter 2, verse 6. Down the line. Nagsabi rito, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemning them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly, and delivered righteous law. Not only Abraham was a righteous person, but also Lot. He's a righteous person. No, mata natin, hindi lamang si Abraham ang binilang na matuwid, kundi maging si Lot ay binilang na matuwid. Sapagkat sabi mo rito, and delivered righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked, for the righteous man. So double declaration. And dwelling among them, hallelujah, tormented his righteous soul. So, 3 times he is called righteous. He is saved from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Now look at this. He is righteous, yet he dwells
lives among people who don't have a heart after God. Namata natin na kung saan, hindi lang si Abraham ang binilang na matuwid, kundi maging si Lot ay binilang na matuwid. Kaya lang, dito si Lot, nanirahan siya doon sa lugar na makita natin ng mga tao who don't have a heart after God, hearing and seeing their deeds. Ang laging nakikita ni Lot ay pawang mga kasuklam-suklam na gawain sa harapan ng Panginoon. Kaya rito makita natin na kung saan ano nangyari sa pagpapala ni Lot at ano rin na nangyari sa pagpapala ni Abraham. Remember, okay, Abraham and his nephew Lot are both righteous, both are saved. Tandaan natin, dalawa sila, parehas sila, na binilang na matuwid na tao sa panahon nila, na parang walang iniwan. This speaks of you and I. We are both righteous by faith. Maging ikaw at ako, hindi lang si Abraham, hindi lang din si Lot, na binilang na matuwid. Ngayon sa kapanahon na natin, maging ikaw at ako ay binilang na matuwid, okay, ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Can you say amen? So it is Jesus' righteousness that is clothing you. Ang bumabalot sa atin ngayon, hindi na yung kasalanan natin dati, kundi ang bumabalot sa atin ngayon ay ang katwiran ng ating Panginoon Hesus. Kaya every time when God sees you, God sees His Son, Jesus, in you. Kaya sa tuwing tayo titingnan ng Diyos Ama, ang nakikita niya sa atin, hindi ng ating nakaraan, hindi ng ating kasalanan, kundi ang nakikita ngayon sa atin ng Diyos ay ang Kanyang anak na si Jesus. Amen? Kaya every time na titingnan natin ating sarili, huwag natin tingnan na ating sarili kung ano tayo sa nakaraan. Tingnan natin ating sarili kung paano tayo tinitingnan ni Lord at tinitingnan tayo ng Diyos, hallelujah, katulad ng ating Panginoong Jesus. So, the Bible put the story of two men. Hallelujah. So, 400 years before, 400 years, praise God, before the law was given. Pinapakita dito, nung panahon ni Abraham at ni Lot, they were righteous in the sight of God because of his faith or their faith. Hallelujah. So 400 years before the law was given. Hallelujah. So kaya nung panahon nila, wala pa yung batas. Because the law was given not to Abraham and Lot, but the law was given to Moses. Binigay yung batas. Hindi kay Abraham. Hindi kay Lot. Binigay ang batas, kay Moses, doon sa Mount Sinai. Kaya, na kung saan sila ay hindi nakapaloob doon sa tinatawag na mga batas. Na para bang walang iniwan din ngayon sa panahon natin, lahat tayo ngayon na naririto ay hindi kabilang doon sa mga batas. Well, in fact, if we will study carefully, hallelujah, the law of Moses was not given to Gentiles, but was given to the Jews. Ang mga batas ni Moses ay hindi binigay para sa mga Hentil. Tayo binibilang na mga Hentil outside from the covenant of God, mga Hudyo. Hindi tayo Hudyo, tayo mga Hentil. Dahil kapag hindi ka Hudyo, kabilang sa libi at lahi ni Israel, tayo bibilang na tinatawag na mga Hentil. So kaya rito yung batas ibinigay lamang doon sa mga Hudyo. Kaya hindi tayo doon nakapaloob. So ngayon tayo in the New Testament, dahil sa ginawa ng Panginoon, lahat tayo, ikaw at ako, ay pinalaya ng Panginoon sa mga batas. Can you say amen? Hallelujah. So naroon, inilagay ito, 400 years before the law was given, they lived before the law was given. They are like us. Paano si Abraham and Lot, hindi nakapaloob sa mga batas, kung hindi nakapaloob sa biyaya niya. So, ganun din tayo ngayon, the New Testament, nakapaloob tayo sa biyaya ng Panginoon at hindi sa mga batas. We're living under grace. We are not under the law, so both are righteous by faith. Abraham was a righteous person. Lot is a righteous person. You and me,
hallelujah, are the righteous person. Lahat tayo narito ngayon ay pinaging banal at matuwid ng Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, hello, righteous. Hindi tayo naging matuwid dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa mga bagay na ginawa ni Kristo para sa atin. Kung paano noon naging makasalanan tayo, wala tayong ginawa, minana lang natin. Na naging makasalanan tayo, pinanganak tayo, born after the flesh. Now, we are born again now, born after the Spirit. Wala rin tayong ginawa para maging matuwid, kundi minana lang din natin, tinanggap lang din natin ang pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. So, kaya kung titignan mo, born in the flesh, wala kang ginawa, naging sinner ka. Hallelujah! Hallelujah! So, naging sinner tayo, naging makasalanan tayo. Wala naman tayong ginawa, minana lang natin. Kaya lahat ng born after the flesh, lahat to ay sinner. Okay, lahat makasalanan. Ngayon, we're born after the Spirit, born again. Thank God, lahat tayo, wala rin ginawa. Tayo lahat ngayon ay naging righteous before God. Amen? Now, ini-establish natin doon para makita natin yung para sa pagpasok natin doon sa lesson number 2. At alam natin, medyo nagre-refresh tayong konti, nagre-review tayo ng konti sa ating tinalakay para at least kung may mga nakaligtaan tayo, mari-refresh tayo. Okay? At para makita natin, para sa mga bago, ito ay revelation para sa atin. Now, alam natin si Abraham, he's a righteous person, and sabi ng Bible, he was blessed. And then Lot also is a righteous person, but, look at this, Lot was righteous, but Lot lost a lot. Alam natin, maraming nawala kay Lot. Kay Abraham, walang nawala, pero kay Lot, napakarami. Kaya nga sabi natin, I don't want, okay, to be a Christian. Yes, righteous, but is living in the fear. Okay? Kaya nga nasabi natin na kung saan ayaw natin maging Kristiyano, oo, nasa biyaya tayo ni Lord ngayon, under the grace of God, not under the law, pero makita natin, nabubuhay tayo sa kabiguan. Hallelujah! Instead, thank God, I want to be a Christian, righteous, and blessed, na kung saan tayo yung mga Kristiyano na matutuwid, na pinagpala, at pinagpala. Amen! Katulad ni Abraham, pinagpala siya ng Panginoon. Si Lot din, pinagpala. Kaya lang makita natin na kung saan may mga bagay-bagay na kung saan na hindi niya dapat gawin, na ito'y naging bunga, na kung saan nawala ang kanyang mga pagpapala. Okay? Hallelujah! So we will see two men, both declared righteous by faith, speaks of two types of Christian in the church today. Both are under grace. One is tremendously, greatly blessed, and one lost a lot. Hallelujah! No? Makita natin na kung sa isa, makita natin ang tindi ng pagpapala, ngunit yung isa naman, kita natin, nawala ang kanyang mga pagpapala. Okay, now, the last time we discussed this. Now, if I am righteous by faith, na ngayon ako'y matuwid na sa harapan ng Panginoon by faith, is there anything to it? It would live a lifestyle of sin. Ngayon ako matuwid na by faith. Kung sakali bang mabubuhay ako, labas sa salita ng Panginoon, ano ang magiging resulta nito sa buhay ko? So nakita natin ito. Hallelujah! Sa buhay ni Lot. Di tulad ni Abraham, alam natin na kung saan nabuhay siya. Sabi ng Bible, well, he lived altar after altar. Abraham has an altar between Bethel, the house of God, and Ai, place of ruin. Between altar, Abraham grew very rich. Makikita natin ito sa Genesis chapter 12. Verse 8, Abraham loved to build an altar. He lived altar after altar. And in between altars, he grew very rich. So, nung ibig sabihin nito, well, mata natin, ang pangunahin sa buhay ni Abraham ay ang Panginoon. It is not the riches, hallelujah, that stopped him to build an altar. His heart is, sabi nito, his heart for God is above money, above riches. No, yung puso ni Abraham, makita natin, higit. Hallelujah, doon sa kayamanan. Walang epek sa kanyang kayamanan, basta ang pangunahin lagi kay Abraham ay ang Panginoon. How about you?
Di ba? So dapat dito, walang masama na yumaman tayo. Sabi nga, well, walang masama, hindi against the Lord. God is not against you having riches. God is not against you having money. But God against money having you. Si Lord hindi galit kung ikaw man ang pinakamayaman sa buong Marikina. Basta lang, una palagi si Lord sa buhay mo. Di ba? Ang mali ay yung makita natin, ipangunahin na ay ang pera. Hallelujah. So kay rito, makita natin, he grew very rich. At kay Abraham, his heart for God is above money, above riches. Kabaliktaran naman ito kay Lot. Lot, sabi ng Bible, though he is righteous, never had an altar. Wala siyang altar. Hallelujah. Never had an altar. Yet, yes, he say, yet he does not have an altar. Hallelujah. With God. Ano yung altar? O tinatawag na place of prayer, place of thanksgiving. Wala siyang lugar na kung saan ay para magpasalamat sa Panginoon. Wala siyang lugar na kung saan ay dun siya ay, well, na kung saan ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng tinatawag na prayer meeting. Napakahalaga ng mga ganitong, sabihin na natin, ministry na kung saan ay tayo nakakapanala, nakakapagpasalamat sa Panginoon. Maging doon sa ating mga cell group, napakahalaga nito. Bakit? Doon sa cell group ay pwede tayong makapagpasalamat. Katulad ng ginawa natin kanina, nag-testify tayo, nag-testimony tayo, okay, sa mga bagay na ginawa ni Lord. So kaya kung mayroon tayong mga cell group na dinadaluhan o ministry na dinadaluhan, bukod doon sa cell group, meron tayong mga women's net, men's net, young professionals net, na naroon ay nakapagpapasalamat tayo sa Panginoon, mainam po yun. So si Lot ay wala siyang mga ganung bagay. For him, money is above the things of God. Ang pangunahin ni Lord ay ang kanyang kayamanan. Riches is above the things of God. His business is above the things of God. Pangunahin sa kanya ang kanyang negosyo, pangunahin sa kanya ang kanyang ari-arian, ang pangunahin sa kanya ang lahat ng kanyang property. So kaya rito, ano nangyari? Hallelujah, nagkaroon ng pangyayari sa buhay po ni Lot. Hallelujah. Na-try to imagine that? Na kung saan ay namuhay siya, hindi lamang po near at Sodom. Sabi ng Bible, at the gate of Sodom, naging siya, member ng council, o naging counselor siya, o naging senator siya. Try to imagine that, doon sa Sodom and Gomorrah. Kaya rito, sabi nga natin the last time, so if you are always expose yourself to people or company, or barkada should always read pornos. Diba? Ano mangyayari sa iyo? Ito yung barkada. Na kung saan ang laging binabasa ay mga bagay na hindi mga magagandang babasahin. Always say bad words. Hallelujah. Ang lumalabas sa bibig ay putukol cinta ka. Diba? Hallelujah. So try to imagine that ito ang laging makakasama mo. Diba? Chances are, you get contaminated. Mahahawa ka. Si Lot, makita natin, he's a righteous person. He's safe, pero nangyari. Hallelujah, nahawa siya. Makikita natin ito sa mga pag-aaral po natin, sa part 2. Try to imagine that Peter stand near Sodom. Later, he is at the gate of Sodom. Hallelujah. So first he saw, then he walks toward, then finally, he's actually indwelling with the wicked people. Ang mga kasama niya na makita natin ang mga taong, well, gumagawa ng mga karumal-dumal sa Panginoon. Hallelujah. So chances are, you get contaminated and will be living and acting, doing the same thing. Magagaya ka at ito mangyayari. So kaya rito, what happened in the life of Lot? Dahil wala siyang puso sa Panginoon, so well, affected siya. Hallelujah. So Abraham, one has a heart for God, or heart after God. But Lot, makita natin, one does not have a heart after God. Isang tao mayroong puso sa Panginoon, that's Abraham, pero itong isang Lot, well, makita natin ay walang puso para sa Panginoon. To make a story short, hallelujah, pumunta siya sa Sodom and Gomorrah. Taglay-taglay niya ang kanyang yaman, napakayaman niya, very rich siya, katulad ni Abraham. Di ba? Halos nagtatalo sila sa chapter 13.
Nagtatalo sila, nag-aaway sila dahil hindi na po kayang i-contain ng buong Marikina ang yaman nila. Pero mo, kailangan mo na mag-iba. Hindi ka na pwede rito sa Marikina. Kailangan mo na lumipat ng Quezon City. Sa dami ng yaman. Try to imagine that. And then sabi ng Bible, he pitched his tent near at Sodom and later at the gate of Sodom. Ano nangyari? Pumunta siya sa Sodom, mayaman. Pero umalis siya sa Sodom and Gomorrah. Ang dala niya, backpack na lang. Hello? Yun ang masaklan. Biro mong yaman mo. Hallelujah. Pumunta ka na sa Sodom and Gomorrah na kung saan naka-Lamborghini ka. Alam niyo kung magkano Lamborghini? 45 million. Tapos sa tuwing mamamalengke ka, naka-Ferrari ka, worth 25 million. Wala nang tao dito, uwi na ako. Super rich. Super yaman. Pero ano nangyari? Nawala ang lahat, kaya nga, Lot lost Allah. He lost everything. Hallelujah. Nawala ang lahat sa kanya. Biro mo. Bagamat alam natin ito'y naibalik sa pamagitan ni Abraham. Pero nangyari? Well, dahil imbis na sumama na siya kay Abraham, bumalik pa siya sa Sodom and Gomorrah. And we will continue now this in part 2. Now, listen to this. It is hard for me to say to you, you need to have a heart for God. Para sa akin, mahirap sabihin ko ito na magkaroon ka ng puso sa Panginoon. You need to do this for God. You need to be in the church. You need to do this and do that equals dona. Diba? Do this, do that, don't do this, don't do that equals dona. Diba? Alam po natin, mahirap po yun para sabihin natin because we're now under the grace of God. But, it is another thing that some of you here understand what a heart for God. Para sa atin, alam natin at naunawaan natin ang ibig sabihin na mayroong puso para sa Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng puso para sa Panginoon at laging nasa Panginoon? A heart for God, being always in the church. Alam natin mga Kristiyano na mayroong puso sa Panginoon, bumagyo, umulan, bumaha, hallelujah, palaging nasa church. Kaya nga ito yung katwiran natin, di ba? Umulan, bumagyo, bumaha. Wag lang bubuka lupa, tuloy ang mentoring. Di ba? The last time, meron ako napuntahan isang lugar doon sa Herona, Tarlac. Biro mo, sabi ko, umulan, umaraw, bumagyo, bumaha, wag lang bubuka lupa. Ito, hindi naman to bumuka lupa, nakaharang ang patay sa gitna. Wala ko talaga matatakbuhan eh. Wala ko talaga mapupuntahan. First time ko pumunta ron, sabi ko, saan paano kaya ito? Meron nandun sa gitna. Biro mo, nasa gitna yung patay. Dahil maliit lang yung bahay, dahil sa baryo, andun lang, dadaanan ko yun. Hindi naman pwedeng dumaan ako at sabihin ko, angat nyo muna yung patay nyo. Di ba? Kaya sabi ko, mula umaraw, bumagyo, bumaha, wag lang bubukan lupa at umarang ang patay sa gitna. Tuloy ang mentoring. Amen. Totoo yun. Praise the Lord. Sa naroon, tuloy-tuloy tayo. Kaya alam natin, yung mga tao mayroong puso sa Panginoon, lagi tayo nasa church, not missing out Sunday celebration for some appointment. Hallelujah. Pag ikaw makikipag-appointment sa iba, huwag mo idamay yung linggo. Diba, pag Lunes hanggang Biyernes, sabihin nila, hindi ako pwede, may pasok ako, linggo na lang, wala. Meron ka rin pasok! Kay Lord! Ay, nako, mahina. Kay Lord! Hallelujah. Pastor, magde-date kami. Dalhin mo kay Lord! Amen! Ganda yun. Praise the Lord. Hallelujah. So, praise God. Always come to church not because of anything. Hindi tayo pupunta sa church, hindi dahil sa meron tayong pakay. Nakatulad na isang binata, dumadalo siya sa BS. Sabi ko noon, Bible study? Hindi, Pastor. BS. Kaya siya dumadalo sa BS, hindi dahil Bible study, dahil meron siyang babaeng sinusuyo. Di ba? Hallelujah. Not for anything. Hindi tayo dadalo dahil meron tayong ibang hangarin. Always come to the church not because of anything, but because we're hungry for God. Uhaw tayo at gutom tayo sa Panginoon. More of Jesus, no more of Him. Can you say amen?
Yes, it is not by our behavior or your behavior God is pleased. Hindi sa pamagitan ng dahil babae tayo, okay tayo, si Lord na please sa atin, please na siya sa atin. But there is a far difference between a Christian who have a heart for God and to those who does not honor Him. Iba yung alam natin na meron tayong puso sa Panginoon. Na alam natin ay nandun tayo nag-honor kaysa doon sa mga taong hindi nag-honor sa Panginoon. Remember this too, both live under grace. One is victorious and one is defeated. Abraham, hallelujah, he has a heart for God and he's victorious. Lot, makita natin, hallelujah, never had a heart for God. Okay? Wala siyang puso sa Panginoon and then he is defeated. Abraham, heart for God. Praise God. Meron siyang puso sa Panginoon. Kaya nangyari, lagi siyang nagtatagumpay. Now, let's look about the lifestyle. Tingnan natin yung lifestyle ni Abraham. Remember, they were under the grace of God, not under the law. Like us, we're not under the law, we're under the grace of God. Tulad ng panahon ni Abraham, hallelujah, at ni Lot, wala sila sa batas, katulad din sa panahon natin. Well, wala tayong sa batas, kundi nasa biyaya ng Panginoon. Parehas po tayo. Parehas ang kalalagay ni Abraham at ni Lot. Parehas ang kalalagay natin. We're under the grace of God. Amen? Kaya look at this. Look at the lifestyle of Abraham and also the lifestyle of law. Tingnan natin kung anong uring pamumuhay ang meron si Abraham. At tingnan din natin kung anong uring pamumuhay meron po si Lot. And then tingnan din natin yung hospitality ni Abraham and hospitality of Lot. Pagkakaiba nitong mga bagay na ito, kaya meron tayong titignan. Let's proceed sa Genesis chapter 18. Pumunta tayo sa Genesis chapter 18, beginning verse 1. Okay, down the line. Tapos pumunta tayo doon sa Genesis chapter 19 in comparison about the lifestyle of Abraham and the lifestyle of Lot. The generosity of Abraham and hospitality of Abraham and also hospitality of Lot. Para makita natin anong nangyari, hallelujah, sa mga bagay-bagay na ito. Now, remember, Abraham had an altar. Praise God, meron siyang altar, a place of thanksgiving, a place of prayer. Praise God, Lot, hallelujah, he has an altar. Wala siyang altar. Okay, so look at this. Kaya mahalaga po itong mga keyword na ito. Now, dito sa verse 1 ng chapter 18. Then the Lord appeared unto him by the terebinth trees of Mamre, and he was sitting at the tent door in the heat of the day. Next verse. So, he lifted up his eyes and looked, and behold, 3 men. Underline the word 3 men. Mahalaga po ito. Okay, this is the life of Abraham. Kita natin. Okay, behold. 3 men were standing by him, and when he saw them, he ran. Underline the word, he ran. From the tent door to meet them and bowed himself to the ground. No, 3 men, and then after that, ang sabi ng Bible, when he looked, okay, so he lifted up his eyes and looked, and behold, 3 men, underline 3 men, were standing by him, and when he saw them, he ran from the tent. Next verse, verse 3. And said, my Lord, underline the word, my Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. Verse 4. Hallelujah. Please let a little water be brought and wash your feet and rest yourself under the tree. Verse 5, and I will bring a morsel of bread, underline the word morsel of bread, that you may refresh your hearts after you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. They said, do as you have said. Okay, underline yung the word, do as you have said. In other words, yes. Nung inaaya ni Abraham itong mga bisita niya, well, ang sagot ay yes. Para ba tuloy ka muna sa aming tahanan? Ang sagot nitong mga bisita niya, yes. Okay? Look at this, verse 6. And so Abraham hurried in the tent to Sarah and said, quickly, make ready 3 measures of fine meal, knead it and make cakes. Verse 7, and Abraham ran, notice the word run, to the herb, look at tender and good cow. Woo! Grabe! Woo! Roast beef. Allah gave it to a young man, and he hastened
to prepare it. Verse 8. So he looked butter and milk and calf which they had prepared and set it before them and stood by them under the tree. Hallelujah, as they ate. Verse 9. Hallelujah. Then they said to him, where is Sarah, your wife? Sabi ng mga bisita po ni Abraham, sabi niya, well, asan ang iyong asawa? And he said, here in the tent. Verse 10. Hallelujah. And he said, I will certainly return to you. Ito matindi. Hallelujah. Sa takdang panahon. Grabe ha. I will certainly return to you according to the time of life. Behold, Sarah, your wife, shall have a son. Sa ibang translation, Sarah, your wife, hallelujah, will embrace a son. Now, punta tayo ngayon dun sa chapter 19, beginning verse 1. Look at this. Now, kanina mayroon tayo nabanggit doon, the three men. Dito po sa chapter 19, verse 1, now the two angels, underline the word two angels, came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot, he saw them. Nung makita niya ito, anong sabi ng Bible? He rose, not he ran, he rose to meet them. Abraham ran to meet them, but Lot, he rose to meet them, and bowed himself with his face toward the ground. Then verse 2, and he said, hear now, my Lord. Underline the word, my Lord. Please turn to your servant's house. I'll spend the night and wash your feet. Then you may rise early and go your way. And they said, no. Try to imagine that kay Abraham ang sagot ng kanyang mga bisita, yes. Pero kay Lot, no. Hallelujah. Try to imagine, but we will spend the night in the open square. Miro mo, imagine mo ikaw to. May bisita ka. Inaaya mo matulog sa bahay mo. At ang sagot ay ganito, matutulog na lang kami sa plaza kaysa matulog sa bahay mo. Na-imagine mo ba ang kalalagayin nito? Mas gusto pa namin matulog sa plaza kung sa Manila ka, sa Luneta. Kung gusto ba pumasok sa loob ng Luneta, sa Chinese garden. Biro mo yung sagot na kanyang bisita, mas mahinam ba matulog sa plaza kaysa matulog sa bahay mo? Biro mo yun? Suplado yung bisita. Bakit? Hallelujah. Babalikan mo natin yan. Tuloy po natin. Hallelujah. And insisted strongly. Pinipilit niya talaga, sige na, please, please, please release me. Let me go. Okay, they turned into him and entered his house. Then he made them a feast. Hoy, grabe! May piyesta sa bahay ni Lot. Grabe, piyesta! Sabi mo, sabi mo, piyesta! Sino rito ang mga nakapunta na sa mga piyesta, handaan sa piyesta? Touch nga mga kamay. Okay, di ba? Pag piyesta, merong mga, well, embutido, murkon, apritada, hallelujah, merong, sabihin natin, lechon de leche, lechon kawale, lechon mano, di ba? Sari-sari po yung mga pagkain na naroroon, embutido, hallelujah, so lahat ng mga masasarap, fiesta eh. Ito kay Lot, fiesta, and bake unleavened bread, and they ate. Biro mo, fiesta, handaan magarbo para kay Lot, tinapay na walang palaban. Matili mo, piyesta. Tinapay na walang palaman at tinapay, di ba, unleavened bread, sinabi nito, tinapay na walang lasa. Alam niyo, naalala ko nung minsan meron na pinuntahan sa bahay. Patapos sabi sa akin na may-ari ng bahay, Pastor, gusto mo ba na matamis?
Sabi ko matamis kasi sa amin po mga Tagalog, pag matamis, iniisip mo na kung saan ito po ay langka na, di ba, na matamis, na kung saan mga bilo-bilo, no, halo-halo, mix, di ba? Yung mga matamis, di ba? Yung masarap talaga, well, may ube, di ba? Tapos merong leche plan, yes. Diba? Sa mata natin na rose, sarang mamain, dito may ice cream, di ba? Ini-imagine mo, matamis. Tapos pagdating sa akin na matamis ay asukal. Kaya sabi ko sa susunod, pag tinanong ako, gusto mo matamis, anong klaseng matamis meron kayo? Meron mo asukal! By the way, may good news ako sa inyo. Kung kayo ay meron sakit na diabetes, simple lang ang gamot. Hallelujah, hindi pa ito nadidiscover. Ako pa lang ang nakadiscover nito. Ay, nako, thank God sa hapon service. Hallelujah, para gumaling ka sa sakit na diabetes, hindi ang palayang sagot. Kumain ka na maraming langgam. Dahil pag kumain ka na maraming langgam sa loob mo, siya nang bahala sa maraming asukal ng katawan mo. Yan ang gamot. Kumain ka na maraming langgam para tapos ang iyong diabetes. Dahil sila... Okay, joke. Baka mamaya gumawa nito. May pastor, ginawa. Ay, nako. Tapusin natin daw, uwi pa ako. Maghapon ako dito, kahapon pa ako dito. By the way, I really thank God for Pastor Ian and Pastor Atina. Pinatuloy ako sa bahay nila. Thank God para akong tumuloy sa Manila Peninsula. Hallelujah. Malaman. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Nasaan na tayo? Nasa langgam. May nagtanong sa akin minsan. Sabi niya, Pastor, total, meron kang ganyan. Paano magpagaling doon sa diabetes langgam? Paano naman yung anak ko na merong kuto? Sandali lang yan. Alam niyo, ang pamatay sa kuto, hindi yung shampoo. Ang kailangan lang dyan ay yung buhangin. Okay, lagay mo sa ulo, tsaka isang boteng beer. Bakit? Kapag pinasinainan mo ng isang boteng beer yung ulo na merong, sabi natin, kuto, di ba, iinom po ngayon yung mga kuto. At kapag nalasing sila, magbabatuhan sila ngayon. Kaya mamamatay sila. Okay? Gusto nyo ba? Tama na. Nako. Napunta tayo doon. Huwag niyo hong gagawin nyo na atin lang yun. Okay, look at this. Tuloy po tayo. Sabi sa Bible, kita natin yung lifestyle ni Abraham at lifestyle ni Lot. Hallelujah. So look at this. Balik po tayo. Verse 4, excuse me. Now before they lay down, the men of city. Okay, the men of Sodom, both old and young, all the people from every quarter surrounded the house. Next one, hallelujah, verse 5. Look at this. And they called to Lot and said, where are the men who came you tonight? Bring them out to us that we may know them carnally. Ito na, medyo may mga pangyayari. But before that, okay, balik tayo doon sa Genesis chapter 18. Inaral natin, verse 1. Sabi nito, then the Lord appeared to him by the terebinth, trees of Manre, and as he was sitting in the tent door in the heat of the day, verse 2, he lifted up his eyes and looked, behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran. Means, well, Abraham had an altar, heart after God. Makita natin, he ran. He served the Lord. Hallelujah. So naroon po yung kanyang puso na merong paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Na kung saan, sabi dito, well, siya'y nagmamadaling tumakbo. Okay, para maglingkod. Sabi rito, when he saw them, he ran hard for God. Praise God. Na kung saan, para paglingkuran. Okay? Hallelujah. And then, look at this. Sabi rito, lifted up, and 3 men were standing. Listen to this. Abraham can discern from afar
who the Lord is. Alam niya itong sinasabing tatlong lalaki na bisita niya. Okay, hindi ito tatlong anghel, dalawa yung anghel doon, the same with law. But the other one, makita natin, hindi ito anghel. Look at this sa next verse, sa verse 3. And said, my Lord. Well, he recognized, he discerned, na kung saan malayo pa lang, alam niya, hindi ito anghel lang ng Panginoon, kundi mismo ang isa doon, it is the Christ. Kaya ang sabi niya, my Lord, if I have found favor in your sight, do not pass on by your servant. Kaya nga napakahalaga, if you have an altar before God, and heart after God, you can discern who the Lord is. Marirecognize mo at alam mo, makikilala mo kapag ikaw ay mayroong puso sa Panginoon at meron kang artal, alam mo kapag kumikilos si Lord. Alam mo kapag si Lord ang gumawa at trumabaho sa buhay mo. Bakit? Because you have heart after God and you have an altar. You can recognize the voice of God. Kaya rito, Abraham recognized yung isa doon ay hindi angel, it is the Lord. Kaya sabi niya, my Lord, if I have found favor in your sight, do not pass on by your servant. And verse 4, hallelujah. Sabi dito, please let the water be brought and wash your feet and rest yourself under the tree. Next verse. Verse 5, and I will bring a morsel of bread that you may refresh your hearts after that you may pass it, inasmuch as you have come to your servant. They said, do as you have said. In other words, nung inaya niya itong mga bisita niya, at ang isa doon ay ang ating Panginoon, anong sabi ng Bible? Ang sagot ay yes. Hallelujah, sige, nais namin tumuloy sa iyong tahanan. Praise the Lord. Na kung saan ay, well, dahil nakita nila ang puso ni Abraham, na kung saan na naglilingkod. If you have the chance to serve the King of Kings and the Lord of Lords, well, ito is some privilege. Let me tell you this. Hallelujah. It is a privilege. Pribileyo natin yung mga paglingkod sa Panginoon. In the Old Testament, the priest, those who serve God, is the most privileged. Hallelujah. So ngayong panahon natin, ang sabi ng Bible, you are a priest today. A king and a priest. Well, run to serve the Lord. Hallelujah. So tayong lahat ay binilang na mga saserdote na nagdadala ng handog ng papuri at tayo binibilang na isa sa mga hari dahil ang Panginoon natin ay hari at tayo yung mga haring maliliit, hari na mga hari. Amen? Hallelujah. Priests and kings, sabi ng Revelation chapter 1. He bowed himself to the ground and said, my Lord, if I have now found favor in your sight. So nakasumpong, hallelujah, ng pabor si Abraham. Not like Lot. Palta tayo ng Genesis 19. Lot, tignan nyo ito. Now the two angels, only angels, came to Sodom in the evening. And Lot was sitting at the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them. He did not run. He rose, sabi nito, don't have a heart for God. He bowed himself with the face toward the ground. And then verse 2, hear now, my Lord. Biro mo, mga anghel lang ito ng Panginoon, tinawag niya na kung saan my Lord does not know God intimately. Nakalulong ko sa buhay ni Lot, even though he is righteous, living under the grace of God, he does not know God intimately. Hindi niya kilala ang kanyang Panginoon. Hindi niya kilala ang kanyang Diyos. Hallelujah, kaya tinawag niya my Lords. Nahirap mo, tawagin mong my Lords. Panginoon mo, mga anghel. Hindi pwede maging Panginoon ng mga anghel. Maging in the book of Acts, sinabi yon. Nung lumuhod po ang mga disipulo, sabi ng mga anghel, well, katulad mo lang din ako na lingkod ng Panginoon. Don't do that. Hindi niluluhuran ang mga anghel. Ang niluluhuran lang ay ang ating Panginoon. Okay, let's go back to Genesis 18, verse 4. Please let a little water be brought and wash your feet. Rest yourself under the tree.
I will bring a morsel of bread that you may refresh your hearts after you may pass by inasmuch as you have come to your servant. Ang sagot, do as you have said. He answered a yes. Gusto nila sa presensya ni Abraham. Hallelujah. They loved the presence of Abraham. So Abraham hurried into the tent of Sarah and said, quickly, make ready. Hallelujah. 3 measures of fine meal, knead it and make cakes. Alam niyo kung ano hinanda po ni Abraham? Ito ang mga hinanda ni Abraham. Listen to this. Prepare blueberry, cheesecake, hallelujah, banana pie, apple pie, black forest. Pero mo nag-prepare si Abraham itong ganito ang kanyang pinrepare, napakasasarap na mapagkain. And he ran to her, to a tender and good cow. Ano ito? Roast beef, tenderloin. Hello! Hallelujah! Sarap na mga inanda niya. And to the young man, and he hastened, urged them to prepare it. So he took butter and milk at the cup which they had prepared, and set it before them, and he stood by them under the tree, and they ate. Nang makita mo itong taong ito na mayroong puso sa Panginoon, naghanda siya ng mga masasarap na pagkain. Biro mo may butter. Hindi lamang po ito star. Hallelujah! Amen! Angkor. O kung ano pa mga mamahaling butter and milk, gatas ng kambing. Na makita mo yung tao na mayroong puso sa Panginoon. Generous pagdating sa Panginoon. Hallelujah! Generous. Hindi nagkakalkulang. Hindi nagbibilang. Now look at this. Tingnan naman natin si Lot. Sa 19. Di ba? Makita natin, tinawag niya ang 2 anghel na kung saan ay sabihin na natin ay Panginoon na supposed to be, dapat ay hindi. At gusto niya sana na kung saan ay tumira, pinilit niya pa. Ang sagot ng 2 anghel, no, we will spend the night in the open square. They will rather spend the night in the open square than go to a house who's someone who has no heart of serving. Na puso na walang paglilingkod. At tuloy kung babasahin mo ito sa ibang translation, hallelujah, iniimbitahan niya ang kanyang mga bisita, go to my quarter's house, to my servant's house. Biro mo meron kang bisita, ipatitira mo, excuse me ha, doon sa tulugan ng mga katulong. Ako sa bahay, meron po akong guest house. Hindi ko pwedeng patulugin yung bisita ko sa kusina. Diyan ka ha, magtyaga ka dyan. Hindi po pwede. Hallelujah. So naroon. Doon niya pinatuloy. Kaya sabi niya, well, mas mainam pa doon na lang kami sa labas. Okay, do not misunderstand. They are there to deliver law. Okay, itong 2 anghel na ito napunta roon, hindi para sa kung ano paman. Hindi para i-deliver sa Lot out of Sodom because Lot is righteous. But they did not enjoy his presence. They rather stay outside. Ayaw nila, no, na makasama si Lot dahil hindi masarap kasama. Okay? Bakit? Sapagkat hindi marunong, okay, mag-entertain ng bisita. Not like Abraham. Makita natin, they enjoyed Abraham's presence. The Lord enjoyed those who enjoy Him. Kapag nag-enjoy tayo sa Panginoon, si Lord mag-enjoy din sa atin. Amen? Hallelujah! So dito, Abraham killed a good cow, milk, butter, prepared cake, and stew. Si Lot, makita natin, piyesta na sa kanya, unleavened bread. Hallelujah! Tinapay na walang libadura, just plain bread. Nagkumput kasi siya, kung gardenians ito, mas mahal. Di ba? Kung gardenian ito, mas mahal pa ito. Nag-compute siya. Mahal ang baka. Mahal ang pancake. Masyadong mahal. Okay? That will cost me a lot. Kaya nga siya si Lot. Man, he offered hospitality but at not the same heart as of Abraham. Si Abraham, ano sabi niya? Quickly, kill it, prepare everything for God. He deserves everything, the best. Pero kay Lot, tama na tinapay na walang palaman. Tama na tinapay na kung saan ay, well, walang lasa.
Alam niyo, naalala ko noon, nung college kami, pag may mga party-party, ating kami party, nagsasasayaw na nagsasayaw, tapos biglang kakain ka ngayon, may sandwich, pambira, inahabol mo yung palaman, hindi mo malasahan yung palaman. Sabi ko, ano ba? Di ba mo, ano palaman ito ba ito? Tapos bubuka mo, gano'n, makita mo, parang pinahid lang na gano'n. Di ba? Naalala nyo, no? Kasi gano'n din kayo, di ba? Okay? Tapos yung pansit, mamanis-manis na. Di ba? So naroon, look at this, ito nangyayari. Hallelujah. Pero kay Abraham, the best, running there to prepare, running there to serve, running to everyone to serve God. Hallelujah. At ito matindi. Matapos ang lahat na yon, remember, you cannot outgive God. Hindi mo maunahan si Lord pagdating sa pagbibigay. At ito na ang sabi ng kanyang babisita, where is your wife? Where is Sarah? Asan si Sarah ngayon? And he said in the tent, and he said, I will certainly return to you according to the time of life. Behold, Sarah your wife shall embrace a son, or shall have a son. In other words, when God comes and visit your house, get ready. Why? Because He's gonna bless you. Hallelujah! Kapag ikaw ay mayroong puso sa Panginoon, naghanda ka para sa Panginoon, tinodo mo, binigay mo yung the best, tandaan mo natin, si Lord pag nagbigay din, the best para sa iyo! Amen! Naalala ko tuloy yung commercial dati na pita. Di ba? May matanda, umiingi. Ginawa niya dahil nagugutom din, hinati niya. Binigay niya ngayon. Nung kinain, tapos nung bumagsak yung kotse, kalahati din. Do you remember na? O see? Kaya kapag ikaw ay naging makunat sa Panginoon. Okay, tandaan natin to. Tingin kayo sa akin, maganda ito. I believe ang mga puso natin dito ay laging todo-todo sa Panginoon. Hallelujah, bigay. Bakit? Sabagat si Lord ay todo-todo sa atin. Amen? Get ready. Sabihin sa kaliwat kanan, get ready, get ready, get ready. Kapag si Lord bumisita sa atin, thank God, hallelujah, more than enough ang pagpapala natin. Amen? Hallelujah. So look at this. Hallelujah. According to the time of life, behold, Sarah, your wife, shall have a son. Get ready. Kapag ikaw ay generous sa Panginoon, numanda ka. Hallelujah. Well, ngayong buwan ito at bago matapos ang taon at pagpasok ng taon, hallelujah, mayayakap mo ang bagong sasakyan mo. Amen? Sa naroon, napakabuti ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya pag meron tayong puso sa Panginoon, makita mo. Praise the Lord. Now, look at this Abraham, he was blessed. Not like law, kita natin matapos ang lahat, wala ang mga bagay na ito. Bagamat naibalik, tapos na wala. Okay, punta tayo ngayon dito, malapit na tayo magtapos, mga 3 araw na lang. Look at this picture about law. Punta tayo sa verse 4, ng chapter 19. Are you learning something tonight? Okay. Now verse 4, now before they lay down men in the city's dome, both old and all the people every quarter surrounded the house. And they called Lot and said, where are the men who came to you tonight? Asa na mga bisita mo, ilabas mo, hinihingi. Verse 6, so Lot went out them to doorway and shut the door behind him and said, please my brother, do not do so wickedly. Biro mo, ganda na sinabi po ni Lot, huwag kayong gagawa ng masamang bagay dito sa aking 2 bisita. Okay, pinakaingatan niya. Kaya lang nakalulong ko. Because sabi na Bible, well, even Lot was affected. The lifestyle of Sodom and Gomorrah. Ayaw niya pagalaw yung 2 bisita niya, pero ano nangyari sa verse 8? Now, see now, look at this. Ayaw niya pagalaw yung 2 bisita niya, ito ang sabi ni Lord, see now, I have 2 daughters who have not known a man. In other words, virgin. Please let me bring them out to you and you may do them as you wish. Hallelujah! Only do nothing to this man since this is the reason they have come under the shadow of my roof. Tingnan nyo ito mabuti. Napakaganda na yung sinabi niya doon sa verse 7. Huwag yung galawin ito mga bisita ko. Pero nakakalungko.
Even Lot was affected of the lifestyle of Sodom and Gomorrah. Remember, he's righteous. Remember, he's living under the grace of God. He's saved. Pero look at this, the mentality, the mindset. Ayaw niyo pag-alawin dalawang bisita niya. Pero ito, sabi niya, meron akong dalawang anak, birhin pa ito. Excuse me sa Tagalog, wala pang nakagagalaw na lalaki dito. Sa inyo na lang at gahasain ninyo. Tingin ka sa akin, sino mga tatay dito? Taas ang kamay. Walang matinong tatay na gagawin ito sa anak niya. Si Lot, makita natin, dispalinghado. Kung tawagin natin sa Tagalog, sorry para at least mabigyan diin natin ang topic natin. Kulang na lang sabihin mo, siraulong tatay ito. Bin mo, ibigay mo yung dalawa mong anak. Ako nga, meron akong inaanak. Inaanak ko lang, hindi ko anak. Okay, tawagin namin natin kay Myla. Mahal namin ito. Tiga ka ba na ito anak to ni Pastor Bob, Pastor Alay? Mahal namin ito. Mahal ko ito. Kapag medyo may mali kita minata, Ate Kay, sino yan? Ninong lang ako, ha? Ate Kay, ninong, ha? Ano yan? Wala, kaibigan lang. Siguraduhin mo, ha? Ninong lang ako. How much more yung tatay? Di ba? Kung ninong mahigpit, lalo na yung tatay. Amen? By the way, mga dalagang naririto, kung kayo'y magpapaligaw, dapat sa bahay at hindi sa lansangan. Dahil hindi ka pinalaki ng nanay mo sa lansangan. Amen? Hallelujah. Sa takdang panahon, nakapaghihintay ang tunay na pag-ibig. Alda ba yun? Hindi ko alam yun Siguro nagaya nila sa akin. Pero naroon. Try to imagine na ibigay niya ang kanyang dalawang anak. Nasisira sila. Pero mo affected na siya ng lifestyle ng Sodom and Gomorrah. He is righteous, living under the grace of God. But the mindset. Hallelujah. And the next verse, verse 10. Look at that, verse 9, excuse me. Okay, they said, stand back. They said, this one king is to stay here, and he keeps acting as judge. Now we will deal worse with you than with them. Talaga hindi mapigilan ito mga taong ito na talaga kung gusto mo, sasamahin ka sa amin, Lot, kung hindi mo ibibigay. So they pressed hard against the man, Lot, and came near to break down the door. Verse 10. But the men reached out their hands and pulled Lot into the house with them and shut the door. Okay, verse 11. Now it says, they struck the men who were at the doorway of the house with blindness. Nabulag ang mga tao doon, but small and great, so they became weary trying to find the door. Kakagulo sila ngayon. May commotion na hindi nila makita dahil nabulag itong mga taong ito. The next, kung itong dalawang bisita na ito, okay? And then verse 12, look at this. Then the men said, Lot, have you anyone else here? Son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city, take them out of this place. Sabi ng dalawang anghel, okay, Lot, meron ka ba mga kamag-anak, mama sa buhay, son-in-law, daughter, anak? Well, kunin mo sila at ilabas mo sila sa syudad na ito dahil hindi namin magagawa yung dapat namin gawin hanggat naririto kayo. Remember, thank God, Lot is a righteous man. Ayaw ni Lord na nasasaktan ang mga matutuwid na anak niya. Katulad mo, katulad ko, ayaw ni Lord na nasasaktan. God is not willing that any man should perish. Ayaw niya, hindi namin magawa. So take them out of this place. Now, verse 13. Are you learning? Look at this. For we will destroy this place, Judgment Day, because the outcry against them has grown great before the face of the Lord, and the Lord has sent us to destroy it. Verse 14, and Lot went out and spoke to his son-in-law. Ito na, nausap na si Lot dun sa kanyang son-in-law who had married his daughters and said, get up, get out of this place, for the Lord will destroy this city. But to his son-in-law, it seems to be joke. Look at this. Biro mo, andyan na yung dalawang anghel to destroy Sodom and Gomorrah.
At hindi nila magagawa yon hanggat nandun si Lot at ang lahat ng lipi niya. Now, no mag-share ngayon si Lot sa kanyang magiging dalawang manugang na lalaki. Get up, get out of this place, alis tayo, because the Lord will destroy this city. But to his son-in-law, it seems to be joking. Hindi naniwala yung magiging dalawa niyang manugang sa sinabi ni Lot na mayroong paggunaw mangyayari sa Sodom and Gomorrah. Para sa kanila, biro lang yon. Bakit? Kasi ni minsan, hindi nila narinig si Lot na magsabi ng Panginoon. Ikaw sa opisina, nagsishare ka ba ng patungkol sa Panginoon? Ikaw doon sa trabaho mo, alam ba nila na born again ka? Alam ba nila na Kristiyano ka? Look at Lot. Pero mo hindi nila alam. Ngayon, makita natin, ando na yung pinaka-final day. Tapos doon pa lang magsishare sila patungkol sa Panginoon. Nagbibiro ka yata? Anong hallelujah, praise the Lord? Anong Lord ang binabanggit mo? Anong destroy? So, but his son-in-law, it seems to be joking. Dahil alam nila ang lifestyle ni Lot. Alam nila na walang binabanggit si Lot patungkol sa Panginoon. Walang binabahagi si Lot patungkol, sa mga pangako ng Panginoon. On the final day, nakita natin na imbis na dapat paniwalaan siya, ang tingin sa kanya, nagbibiro ka yata. Mga kapatid, sa loob ng bahay natin, na kailangan naririnig nila ang Panginoon sa bibig natin. Dahil kung hindi, at babanggitin mo isang araw, sasabihin mo, bakit tayo? Born again ka ba? Nay, born again ka ba? Parang katulad ng kaklase ko, nung minsan ay na-meet ko siya sa college. Ako saan, nung makita niya na nagba-Bible na ako at nagpastor ako. Sabi niya, nakakatuwa ka, Noel, no? Nga, mo, hindi akalain na ikaw ay maging lingkod ng Panginoon. Mantalang nung college tayo noon, ay mga maluloko kayo at mga mabibiro. Hallelujah! Kaya noon, makita natin na kung saan ay talagang, dinadalahin ko na mabunigin kayo. Bakit sabi ko, born again ka na ba noon? Ay, sabi niya, oo. Oo, talaga, born again ka na noon. Oo, born again na. Oo, talaga. Oo. Sabi ko, hindi ka mukhang born again. Alam niyo kung bakit? Bakit yung kaklase ko na yun, sa college, siya ang tagabili ng alak namin. Biro mo siya tagabili. Pwede naman siya tumanggi. Siya ang tagabili. Tapos sabi ko, born again ka? Sabi niya, oo. Hindi ka mukhang born again. Kasi ikaw ang tagabili namin na dapat noon pa man, nag-share ka na sa amin. Noon pa man, dapat binahagian mo na kami. Ba't di mo kami binahagian? Tapos sabihin mo, born again ka. Paano? Kung dumating sa buhay namin, it was too late para sa amin. Paano na kami? Hallelujah. Kapag nung time na yon, na mag-graduate ako sa college, I attempt to commit suicide. Uwi na ho ako, nagiging seryoso kayo. So naroon. Kaya sabi niya sa akin, patawarin mo ako ha. Kung hindi ako nakapag-share kasi baka last kayo nyo ko. Thank God. Dahil ngayon, pastor na ako, pinapatawad na kita sa ngalan ni Lord. Amen. You need to share the gospel. Huwag tayong mahiya kung takaling biglang lalakad tayo, sasabihin nila, Hallelujah, praise the Lord. Kung ako sa iyo, minsan pag naglalakad ako at meron nagsabi, Hallelujah, praise the Lord. Lalapitan ko, sa linggo, sama ka sa akin ha. Ang ganda ng Hallelujah, praise the Lord mo. Hallelujah. Bakit ako mainis? Matutuwa nga ako kung nag-hallelujah. Di ba kung naglalakad ka at minsan sabihin nila, ayan ang taong banal. O di ba ang ganda no? Kaysa naglalakad ka, ayan na yung taong magnanakaw. Di ba?
Mas matuwa ka dahil ikaw ay banal sa tuwing nakita nila. O sarado nyo, nalipot nyo na yung mga baraha. Minsan nagbibisita ako ng mga bahay ng mga miyembro. Doon pa lang sa malayo, alam kong nagbabara sila, nagsusugal sila. So siyempre, nagmamangmangan ako, papababa akong gano'n. Kunyari, hindi ako nakatingin. Pagdating ko doon, malinis yung table. Walang baraha. Siyempre ako naman medyo, hello sister, hello brother, kamusta kayo? Ito pastor, dito kami, medyo nagkikwentuhan lang, come on! Wala akong magagawa. Di ba? Kahit minsan magpapark po ako, makikita mo, alam nila ang pagpapark ako, tapos bila alam mo, medyo nagiinuman, bigla yung bote na ipatatago ka agad, no? Sabi, hello pastor, anong ginagawa nyo? Wala pastor, nagpapahangin lang. Diba? Kaya lang alam naman natin. Look at this lifestyle. Hallelujah. Sabi ng Bible, he lost everything. Hallelujah. He lost his testimony. Thomas saklab dito, he lost his wife. Hallelujah. He lost everything and he lost his testimony. Hallelujah. Abraham is so far up to the mountain fresh air while Lot lost everything. Walang natira. He escaped but lost his wife. Living in the lifestyle of sin is the story of Lot. Yes, he's saved by grace. Yet defeated, lost everything, lost his testimony, lost his daughter's respect. Yan ang pinakamatindi sa lahat. Yung darating ang panahon na hindi ka paniniwalaan. Yes, Kristiyano tayo, living under the grace of God. Remember, this is not a condemnation. This is an eye-opener. Hallelujah. No condemnation, no more judgment. Sabi nga natin lahat, no more condemnation, no more judgment. Because we are in Christ, no more condemnation, no more judgment. Wala nang kahatulan, wala nang kaparusahan. But you are not exempted to the consequences. Dahil sa pangyayaring ito, he lost everything. Hallelujah. He lost everything. He lost his wife, he lost his family, and he lost daughter's respect. Hindi siya ginalang ng kanyang dalawang anak. Bakit? Ginalang ba ni Lot ang kanyang anak na babae? Di ba pinamimigay niya nga? Kaya ano nangyari? Isang araw matapos sila makaalis sa Sodom and Gomorrah. At ang sabi ng dalawang kapatid, paano dadami ang lahi natin kung wala ng lalaki? Nilasing nila si Lot at sinipingan nila ang tatay nila. That incest. Pero mo tatay mo, sipingan mo, he lost his daughter's respect. Wala ang pagrespeto. Bakit minsan hindi narinig nila kay Lot ang pagdating sa Panginoon. I believe sa ating lahat na narito, mga magulang, hindi pa huli para marinig nila ang pangalang Jesus. Hindi pa huli para dumalo ng cell group. Amen? Now, how about the lifestyle of Abraham? Matatapos na po ako. Remember who has a heart after God? Abraham. Hallelujah. Yes, he's not perfect. Hindi perfect po si Abraham. Ang sabi ng Bible, when he sinned, he even lied twice. Nagsinungaling siya ng 2 beses. Na kung saan ipakilala niya ang kanyang misis. By the way, thank God, sino ang mga misis dito? Taas ang kamay, kasi mukhang mga miss Pilipinas nandito. Okay? No, ikaw ba, papayag ka, naglalakad kayo sa palengke o kaya sa mall, at pagkatapos yung husband mo na meet yung mga kaibigan, tapos ikaw ay pinakilalang ate. Tapos, ate ka. Biro mo, ate, buti ka ate, hindi tita eh. Biro mo, she's my sister. Pakilala, he lied twice. Nagsinungaling siya 2 beses. And he failed with Hagar. Yet, he has a heart after God. Pero andun pa rin yung puso ni Abraham. Hindi siya perfect. God above money after altars. Praying and worshiping God because he knows God's by heart. Serving the Lord with joy in his heart because he knows he cannot outgive God.
Daron pa rin, kahit alam natin sumasablay siya. Kaya nga sabi ko no, kaninang umaga, we're supposed to be dapat ang father of faith, hindi po si Abraham. Dapat ang father of faith ay si Noah. Bakit si Noah? Makita natin, he never failed in the sight of God. Walang kamalian si Noah. Sabi nga ng Bible na kung saan pag-inutusan ng Panginoon, sunod lang ng sunod. Hindi nagre-reklamo, hindi na maangal. Biro mo, magpatayo ka o gumawa ka ng arko, na kung saan wala siyang angal, magpapatayo ka ng arko doon sa ibabaw ng bundok. Paano mo ibababa yun? Di ba? Paano mo ibababa arko? Laki-laki doon. Kasi lahat ng mga tao sa panahon nila, pati mga hayop. Biro mo, hindi nagtatanong si Noah, basta sunod lang siya ng sunod. Ganitong sukat, gawa naman siya. For 120 years, wala siyang ginagawa kundi gumawa ng arko. Gumawa ng gumawa. 120. Gumawa ng gumawa. For 120. Hindi nagtatanong. Pero how come? Bakit hindi siya naging father of faith? Bakit? Kasi alam natin na kung saan hindi niya naipasa yung kanyang pananampalataya sa kanyang mga anak. Not like Abraham. Alam niyo, ang pananampalataya ay naipapasa ito at naipapamana. Hindi lamang po ang kayamanan ang naipapamana, maging ang pananampalataya ay naipapamana. Yung puso na maglingkod sa Panginoon. Look at this, Isaac. Hallelujah, naibigay ni Abraham kay Isaac. Hallelujah. And then after Isaac, Jacob. Sabi ko nga, this is another topic. Hindi nyo ba napapansin? Dapat supposed to be Abram. Pero naging Abraham and then Isaac. Tapos pagdating kay Jacob, supposed to be dapat Israel. Bakit? Abraham, Isaac, and Jacob. Para bang kakaiba? Nung makita ko nga ito, sabi ko nga, kakaiba. And thank God opened my eyes. And look at this, the revelation behind that. Where sino ka man, katulad ka man ni Jacob, the deceiver, kapag ikaw ay nasa Panginoon, tanggap ka niya kahit sino ka. Anong kabuti ang Panginoon? Hallelujah. So, he failed many times. But thank God, he did not lose his testimony. Hallelujah. Naibigay niya ang kanyang testimony kay Isaac. Because he well all known that Isaac tied to the Lord. He is not afraid to talk about God. He is boasting to Isaac how God blessed him, protected him. It is just an overflow. Why? A heart for God. Kapag ang puso mo ay nasa Panginoon, mag-overflow lang yan, lalabas yan. Ang makita mo, down the line, hawa-hawa yan, magiging maayos ang ating pamumuhay. Kaya sa gabing ito, tenga, it's not too late. It's not too late na marinig nila sa atin ang salitang Jesus. It's not too late ang marinig nila sa atin ang salitang cell group, gawain sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, huwag ka mahiya. Kung lalaki ka man, huwag ka mahiya na makita nila may dala kang Bible. Alam niyo dati, hallelujah, hindi pa ako born again. May dala akong Bible, kaya ako nagdadala ng Bible. Hallelujah, iniipitan ko ng marijuana. Hallelujah, napakasira ang ulo ko. Pero salamat, binago ko ni Lord ngayon. Proud po ako, may dala akong Bible. Kahit anong sabihin nila, laki ng Bible mo. Alam niyo, nung bago akong born again, laki ng Bible ko. Kahit malayo, kaya mong basahin yung malaking ganun. Hallelujah. Yung lalaki ng letra, ganyan kalalaking letra. Kitang-kita mo, hindi ka mabubulag eh. Hallelujah. Sabi ng isang pastor, inalaska ako, sabi niya, bro, pambira yung Bible mo, makita ni Satanas yan, tatakbo ka agad yan eh. Ang laki niyan eh, parang yung National Library, yung malaking ganun. Kahit malayo ka, basang-basa mo. Di ba? Hindi ako nahihiya, basta may dala akong Bible. Dati nga, may dala akong marijuana, hindi ako nahihiya eh. Kaya yung pakaya ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah to God. So kaya rito, well, thank God, tuloy tayo sa Panginoon. Kung meron tayong gagayahin, gayahin natin ang katulad ng buhay ni Abraham at huwag natin gayahin ang buhay ni Lord. Although he saved by grace, they're living under the grace of God, at they are both saved, kaya lang, one is greatly blessed, one lost everything. Did you receive something tonight? Are you blessed tonight? Kung mapalabaman natin si Lord, tayo po tayo lahat, awi tayo sa Panginoon. Hallelujah to Jesus. So kaya sa gabing ito, I pray that each family here will not lose the blessings, not lose the great things God has prepared for you. Walk in the grace and the righteousness that you are. Amen? Do not be ashamed.
Do not be ashamed to tell your family that it is Jesus that you are blessed. It is Jesus that you are saved. Do not be ashamed of one who suffered for you, so you will be blessed. Amen? So learn to let your sons, your daughters to fall in love with that name, Jesus. Teach them about Jesus. Overflow that grace to them. Understand it. If it is not now, it will be too late. Hallelujah. It's too late for Lot. Yet, yes, he is saved, but his wife and daughters are not. But this will not happen to you. Hindi ito mangyayari kung ano nangyari sa buhay ni Lot, hindi ito mangyayari sa iyo. Sabi mo sa kaliwat kanan, hindi ito mangyayari sa iyo. But this will not happen to you, this will not happen to you. In righteousness you shall be established. Yes, you know you are righteous, but not just you know it, you shall be established unto it. Believe that God's abundant grace is upon you. There is a fresh grace even right now for every failing. For those of you who wanted to overcome sin, wanted to break up out of that bondage, to live a life that gives glory to God, there is a fresh grace for you tonight. Focus on Jesus. Receive fresh grace. Focus your eyes tonight on Jesus. You are not Lot. You are Abraham. You are Abraham's seed. In righteousness you shall be established. And the Bible says in Psalm, those who come in the presence of God will find rest in His presence. He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you. He will shelter you. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the night, nor the day, nor the disaster. Hallelujah. Though 1,000 fall at your right side, 10,000 dying around you, these evils will not touch you. No evil will conquer you. No plague will come near your home. For His angels are charged upon you. Surely, goodness and mercy will follow you all the days of your life. In Jesus' name. Come on, let's rejoice in the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah to God. Let's rejoice in the Lord tonight. Lord, salamat. Pinagpala mo kami. You bless us so much, Lord God, tonight. Thank you, bless you, Lord God. Sabi mo sa kaliwat kanan, hallelujah, you're blessed, blessed, blessed. Come on, let's rejoice in the Lord tonight. Rejoice tayo sa Panginoon. Hallelujah, sa kabutihan ng Panginoon. Come on, praise the Lord. Hallelujah to Jesus. Come on. Woo! Yes! Hallelujah! Focus your eyes on Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, come on. Kagalakan sa puso'y umaakaw at di maisalarawan. Come on, everybody clap. Come on. Ng awit at ng And be sayaw. happy. Yes. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasalay na patawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang